So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Kumusta na po ba ang ating buhay-buhay? Buhay pa rin. Thank you po. Yan. So sa ating pong pagpapatuloy sa ating tinatalakay, isa sa sabi natin napakahalaga when you see a doctor, no? Yung ba doktor bibigyan ka kagad ng reseta? Hindi. Meron tinatawag na diagnostic na mga bagay na dapat tingnan sa iyo. X-ray mo, MRI mo, or CT scan mo upang sa ganun ay makita ko ano yung tunay na problema. It is something like this na sa ating mahabang pagtalakay dito, inaalam natin yung ating sarili, no? Ano ba yung naririyan before and after, no? We receive Christ sa buhay natin. Ano na yung kumikilos sa atin pong mga buhay? Mahalaga po kasi yun. Kasi para maunawaan mo yung sarili, minsan pag hindi mo alam ito, magkakaroon ka ng tawag dito, lungkot at pwedeng mauwi sa pag-give up kasi nakikita mo yung sarili mo panay ang gawa mo ng kasalanan, sisi, tapos magkakasala ka uli, tapos sisi, no? So magandang maunawaan natin yung ating sarili sa mga bagay na yan that we have two natures na pinag-aralan natin, no? Yung the black dog and the white dog, ibig sabihin, yung luma nating pagkatao at yung bagong pagkatao will always be in conflict as long as we live in this planet Earth. So, yung sa sanctification na ating tinalakay, ikaw ay ibinukod, no? Ikaw ay nilagay dito ng Panginoon for a specific purpose. Kaya tayo narito, kaya ang Panginoon ay nagliligtas, no? Hindi para sa wala, kasi meron kang bahagi sa kaharian ng Diyos. And I believe you will discover that as you yield yourself, as you give yourself to the Holy Spirit, kasi lahat tayo may kakayanan at talentong ibinigay ang Diyos. But we need to discover it. Pero paano madidiscover yun? Kung hindi mo, inalalapit ng iyong sarili doon sa isang magaling na diagnostic physician, no, ang ating Panginoon, na kung saan dito ang iyong kakayanan, dito ang iyong expertise, no? Kaya binigay yan ng Panginoon for the glory of God. Yun. So nakita natin yung sanctification, merong tinatawag na progressive, in which ito yung kalalagayan natin. The first sanctification, inalis tayo ng Panginoon dun sa kadiliman, nung tayo'y nanampalataya sa Panginoon at pinatawad ang ating kasalanan at inilagay tayo ngayon sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Ibig sabihin, ikaw ay ibinukod. Then, dito sa mundong ginagalawan natin as a child and children of God, so there are battles within, nasabi ko nga sa inyo, the old nature in which itong katawan na ito ay hinubog sa mahabang panahon ng kalakaran ng mundong ito. At itong bago naman ngayon, ito yung ninanais ng Diyos na mag-dominate sa buhay natin upang sa ganoon maiwasan natin yung desire nitong flesh na ito sa buhay natin. Because the flesh desire gives only troubles sa buhay natin. As Paul said, in flesh dwells no good things. Ano po? So, wag po natin kumbaga sanay mako-confuse na bakit nakagagawa naman ng mabuti. Kahit nga hindi siya Kristiyano, nakagagawa ng mabuti, fine and good. But as far as the so-called the quality or the standard set by God, lahat yan ay fall short in the glory of God. Hindi siya nakakarating doon. Okay? Kasi darating ang panahon na minsan yung iyong pride, tumulong ako sa mga tao na yan, ako kasi yung nagpatayo noong dyan, yung kalsada dyan, ako kasi ang nagpasemento dyan, ako kasi. Pero sincerely, nung ginagawa yun, very sincere siya sa paglilingkod sa kanyang constituent. Pero because of the flesh, as the time goes by, ang nangyayari kasi na kukuha mo na yung
ano yon, yung glory na supposedly dapat doon sa Diyos, ikaw na ngayon tumatayo. Kahit hindi mo sabihin sa ibang tao, pero from within, ako naman kasi ang ano dyan, kung hindi ko naman ginawa yan, is ano pa rin yan, barado pa rin yung drainage din or whatsoever. So, meron tayong ganun tinatawag na tendency. Because in flesh dwells no good things. Then, progressively, so dito natin titingnan na ang progressions, ito yung constant battle natin from within na kung saan yung last degree ng ating pong sanctification is the glorification. Ayan. Doon tapos na lahat. Wala na tayong struggle doon. So, sino dito ang gustong dumating na ang Panginoon? Ako gustong dumating na ang Panginoon. Kasi para tapusin ito lahat na ito, yung sakit karamdaman, yung so everything, ay lilisan na, yung everything has passed away, behold, everything becomes new. Hindi mo naman kinakailangan mamatay para makapunta ka ng langit eh. Yung nasain mo na, Lord, dumating ka na. Because this world, mga kapatid, is sliding towards distractions. Yung nga nabasa ko yung patungkol sa AI na yan, which is, if you read the book of Revelations, 2 bis kasi yan tinutukoy doon eh. Yung the 666, the human being, at merong isa that you cannot kill. So, nung napanood ko yung isang reels na yun, sabi doon, ang isa sa pinaka, sabihin nating danger of AI, kasi mas magiging matalino siya kaysa sa tao. Nagpa-progress kasi siya. Kasi may siya, para din siyang tao talaga na nakatututo, kasi natututo siya kung anong ini-input natin sa kanya. Ano yung tinatanong natin sa kanya. And at the same time, yung alam nyo ngayon, yung silika na itatayo dito sa atin, ano yung pan-silika ba yun? Pat silica. Which is, yun yung tinatawag na AI. Kasi dito itatayo yung pinakamalaki din dito sa na kung saan libo-libong ektarya at maraming madidisplace na mga taong nagmamay-ari ng lupain. At according sa aking pagbabasa noon, it is so dangerous because the water, yung konsumo niya ng tubig na nagiging pollutants na ngayon, malaki. Kasi kada tanong mo sa AI, gumagamit yan ng tinatawag na water coolant para palamigin sila. Kasi ang isa sa mga supercomputer kasi kailangan nila is a cold environment. So, yun. Now, kaya dito, ako naniniwala in my own conviction, in the book of Revelation, meron kasi doon the beast that you cannot kill. Yun yung sabi nga nung isa, yung akala natin, basta yung AI, bunutin lang natin, patayin natin yung computer, wala na siya. No. Nag-i-exist siya. Andun siya sa pinaka-server na naroon lahat yung ng computer. No? So, we are on the so-called na huling araw talaga. Kaya we need to, to fuel our faith, to fuel our lives, and let's do the work of the Lord. Kasi sabi mismo ni Jesus, dahil ang nalalapit na araw ay, evil. Evil. Okay. So, let's continue. Pag-aralan natin ngayon the old self. Yung para ma-appreciate natin kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay natin, makita natin sino ba itong old self na ito. Okay, so let's start. When Eve had a desire to know, but based on self, sabi dito, Satan turned healthy desire into unhealthy and Eve disobeyed God. Ang pinakikita dito, when Eve, sinabi niya na gusto niyang matutunan, that is a good thing. Maganda, bawat isa naman, sa bawat isa sa atin, dapat may matutunan talaga tayo. Kasi ang knowledge is, sabi natin, kakayanan na magagawa natin yung tama. But because of the so-called the enemy, Satan, that knowledge na nais malaman ni Eva ay ginamit niya to turn it into, sabi natin, hindi tamang paraan ng pagkakatuto.
Pwede naman niyang matutunan yun as they have fellowship with God. Di ba? Ang sabi naman sa Santiago, hindi maramot ang Diyos sa kaalaman, sa wisdom. Ito'y pinagkakalob niya sa mga humihingi. But in that sense, sa panahon ni Eve, gusto niyang matutunan yung sinabi doon ni Satan, you will be like God. Now, if you want to know God, who is the best person, no, na kailangan mo lapitan to know Him? God Himself. Hindi yung kanino. Si Satan pa naman, anong ginawa niya? Ang sabi niya, you will not surely die. Pero kung alam mo ang sinabi talaga ng Diyos, when God said, you will surely die, then definitely matututunan mo yon, hindi mo gagawin yon. Pero but because the desire of knowing, ito naman yung ginawa nung kaaway. No? Matututunan mo yan sa ganitong kaparaanan. Akala ko tuloy, pag nanonood ako niyan, tinatawag impeachment na yan, alam niyo yung sinabi ko na sa inyo doon, the fruit of the poisonous tree. No? Na kung saan, gathering an evidence in unconstitutional way, no, sa hindi tamang kaparaanan, cannot be used doon sa tinatawag na court. Kasi ang tawag doon, nakuha mo yun, totoo yun. Kaya lang nakuha mo sa hindi kaparaanan, tamang kaparaanan, you violated certain constitutional provisions, hindi mo pwedeng gamitin doon sa korte. That is the fruit of the poisonous tree. Now, ito rin para nakita ko sa ganitong kalalagayan, nakuha ni Eva yung ganong tinatawag na unawa, yung sabi you will be like God, na kasinungalingan, hindi niya alam na mayroong poison na naroroon sa ganong uri ng temptation. You will be like God. Di ba maraming naluloko, for example, pag ikaw ay, ang tawag doon, agent. Halimbawa ng isang insurance or ano pa mga bagay ito na magsisecure ng buhay mo, etc., etc. Di ba? Sasabihin talaga sa iyo, ganito po, pag nagkasakit kayo, ganito. Pag nagkaanak kayo, yung kaniyang ano. So kaya maraming ano yun, tinatawag educational insurance, health insurance, o ano pa man. See, nakita yung mga bagay na yun. Ang gusto ko pakita doon is the way kung paano ka nila hinihikayat doon na mag-invest sa ganong kalalagayan. At nakita ko rin based on my experience and based on my observation in each and every one of us, marami na nagsalang insurance. Kasi hindi na nila makope yung tinatawag na yung beneficiaries nila. No? Hindi na nila makuha. Kaya nag-declare sila ng bankruptcy. See? So anong ibig ko sabihin mga kapatid? Si old self, yan ang parating gagawin sa atin. Ang old self natin will promise that ito maganda ito maganda yan, ito yung maganda yan. Hindi natin alam, underlying the so-called na kanyang pag-aalok sa atin ay meron palang pangit na kahihinatnan sa bawat isa sa atin. Let's take a look. Plus in the Bible's word, for the so-called unperfected human nature. Yung nature yung human nature. Hindi yung tao, kundi yung nature ng tao. Living off the age from the flesh and spell it in reverse, we have the word self. Flesh is a self-life. So yun daw self natin, ang sinasabi dito, ito yung flesh na ibig sabihin, gusto niyang mabuhay ng kanyang sarili o sa kanyang sariling kaparaanan. Yun. So, kaya napakarami ngayon, mga kapatid, if you read the Bible, no? Kung maalala ninyo si King Saul, the first king of Israel, na hindi siya dapat mag-aalay doon sa Diyos dahil yun ay, ay strictly reserved for the priest ang ginawa niya. No? Kasi maganda naman yung desire niya eh. Nung nag-conquer siya ngayon, ang sabi ng Panginoon, patayin lahat, even ng mga hayop, nagtabi siya ng matatabang tupa. Diba? Kasi daw yung matatabang tupa na yun ay ihahandog kay Yahweh or Yud-Hey-Bab-Hey. Pero hindi ang commandments ng Panginoon lipulin. Wala kang kukunin.
Pero anong ginawa niya? In his very own eyes na maganda. Kasi maganda naman ihahandog kay Lord. Ang tataba nga ng tupay kasi hindi sila tinatawag na hindi sila nagka-calorie deficit. Matataba sila. So, yan. God bless you. Okay? So, kaya lamang, there is a level of disobedience. Ano ang sabi ni Lord? Yan din ang naging kasalanan, no, ng Joshua, kasi ang sinabi ng Panginoon kay Joshua, lipulin lahat ng naroon sa land of Canaan, hindi nila ginawa. So, in the long run, no, from generation to generation, kings, the rise and fall of the king, ay ang tinatawag na pinanggalingan ay yung mga remnant nitong mga ites na ito na nagdala sa Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan. Kung titingnan natin, kung wala yun, walang tinatawag na mag-i-induce sa kanilang kaisipan na gawin nyo yan, okay yan, tama lang yan. Yun, naging problema. Ang Israel, kaya sila na-exile because of disobedience, treason. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero kung ating i-breakdown doon, ang may dala doon is the flesh. Na pinakikita sila na okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. Pero ang Diyos, sinasabi niya kung ano talaga ang tunay na katotohanan. How can a person turn between two lovers, have a good life? Kinakanta yan. Turn between two lovers, di ba? Feeling like a fool. Feeling pa lang talagang fool ka na. Loving both of you is breaking all the rules. Tanong mo, alam niya, breaking all the rules. But because of the flesh, she entered into that kind of relationship. Flesh kasi. Flesh justifies. Na kung ano yung inaakala nating tama na hindi naman talaga tama, gina-justify niya yun. Kaya gagawin natin yung mga bagay na yun. So therefore, ano dito? According to Pablo, Romans 7:18, I know nothing good dwells in me that is in my flesh. So sa mga talatang ito, mga kapatid, dapat maging aware tayo. No? Don't rely on the flesh because in the flesh dwells no good things. Anong tinatalakay dito? The nature of the flesh. Tingnan pa natin. Okay. Ito po. Self behaves itself very well. Pwede yan. Sabi ko sa inyo, pwede siyang mabait, pwede siyang maging mabuti, pwede siyang maging dedicated teacher, whatsoever. No? Pero kapag yung flesh ay naroon in the long run, mga kapatid, so nagkakaroon ka ng self-exaltation, pride sa buhay mo, na kung hindi ako ang nagturo dyan sa paaralan na yan, no? Kung hindi ako nagturo sa mga estudyanteng yan, hindi magiging matalino yan. Profession mo yun dapat ka lang magturo. Walang tinatawag na dapat tanawin ng utang na loob. Kasi nagbayad yung mga estudyante. Nagpasweldo ang paaralan. Di ba? Kasi yung flesh, gusto kong maunawaan ninyo, yun yung kasi yung flesh. Your flesh grabs the glory, no, na kung saan ay hindi para sa kanya. Yan ang nangyari kay King Herod. Di ba? Nung sinabi noong mga tao naroon, he speaks like God. And he is God. Pero sabi doon ng Biblia, and King Herod did not give the glory to God. Kaya namatay siya nung oras din yon. So that is the flesh. Minsan sa pamilya ganun din Especially, ang prone dito, halimbawa kung ikaw ang breadwinner sa tahanan, mas susceptible ka sa ganitong tinatawag na uri ng pag-angkin. Kung hindi naman dahil sa akin, hindi kayo makakapag-aral Yun na yun no? Kung hindi dahil sa akin, magiging maayos ba ang buhay natin? Di ba? Kumbaga nawawala yung context na you do it in love
kasi mahal ko kayo, kaya ako ginagawa ito, kaya ako nagsasakripisyo na ito, nagiging self-centered at nagiging selfish. Though, yes, sometimes we consider na ito naman kasi pinag-aaral na ito, mga hindi nag-aaral mabuti. Nag-girlfriend agad, nagbo-boyfriend. Na ang layunin noong breadwinner is makatapos kayo. Sa inyo yan, di sa akin yan. Kaya naman nagagalit din. So nakita nyo how the flesh, tinatawag na nagkakaroon ng conflict to each other. Yung pinag-aaral, di nag-aaral mabuti. Hindi niya pinapahalagahan yung pagpapaaral ng isa. Ganon din naman sa mag-asawa. Hindi na-appreciate yung effort ng kanyang partner na ginagawa niya. Natin. Sabihin mo nga sa partner mo, I appreciated you. Yan, ganyan. Di ba? Sabi naman ng isa, sa church lang yan. Pag uwi po niyan, sabi ganun no? Okay. So, sabi dito, it can do good things, it can be moral and extremely high ethical standard, but sooner or later, yourself and mind will show itself to be selfish. Yan. Kahit kami mga pastor, ganun din naman. Kasi the flesh is right there. If you contributed sa isang tinatawag na associations, for example, kasama ka sa isang organization ng mga pastor, at you give yourselves in the service of your co-pastors, no? Minsan nangyari din sa amin yan ni pastor Tagal-tagal namin sa isang organization, pastoral organizations. Kami ay naging secretary, treasurer, treasurer. Then in the long run, no, nung nawala na kami doon, no, may mga pumalit. Wala pang ganung length of service, sabihin natin, kumbaga sabihin na natin unmatched. We talk about the flesh, unmatched doon sa amin na render service. Binigyan ng tinatawag na plaque of appreciation. Kami, wala man lang kaming tinanggap. Because that is the flesh. But thank God, andyan siya, Lord, ginawa namin yun para sa iyo, hindi sa kanila. Pero nakita nyo how the flesh, papaano siya ng lalansi, kung paano siya ng luloko. Di ba? So, hindi natin maibigay na nung ginawa mo is para sa Panginoon. Let the Lord compensate, let the Lord reward you doon sa mga bagay na ginawa mo. Sometimes kasi nasasaktan kasi tayo. Yun ang isang mahirap sa flesh pag nasasaktan tayo. Di ba? See? Just for the sake of discussions lang. Sabi ng pastora kanina, the move of the Holy Spirit is hindi pare-pareho. Kanina, He is so gentle and ministering to each and every one of us. Now, this is the, di ba, masaya naman talaga na you feel Him, no. High yung emotions natin sa ating pagsamba. This is the danger. Kaya ang Holy Spirit has a different way of moving to each and every one. Kasi pagka ganun, high fervor in emotions, baka yan ang emotion na ang sambahin natin. Hindi na yun Diyos. Tandaan nyo ingat tayo doon. Kasi sometimes pag hindi natin siya nararamdaman, hindi ka responsive doon sa mga sitwasyon. No. Ang tinitingnan ni Lord is the heart and the words that is coming out from your mouth. Lord, thank you for everything. Lord, thank you. Your thanksgiving. Kasi kapag ganoon, yung hype na tinatawag, pag parati tayong hinahanap na natin is the emotions, you are no longer serving God, or you're no longer worshiping God. You are worshiping the emotions. At the same time, din sa music, minsan pagkagano sa isang music, talagang tayo, ang sinasamba mo na, ay yung tinatawag na music. Tapos may lumabas pang usok dito. Wow, the glory of God. Ngayon, pag wala yun,
Na tamlay ka, ganun ka lang. No. Worshiping God is a condition of the heart, a grateful and a thankful heart before Him, uttered by your mouth. Ganun yun. Ha? Kaya I thank the Lord for the different tinatawag. I thank the Holy Spirit sa kanyang different move when we come together. Okay? So maliwanag po yun. Because yung plus magdidictate yan eh. O, tanan mo, walang Holy Spirit. Kasi wala, hindi mo nararamdaman. Wala yung yung fire ba sa loob? Yun ang sinasabi ng flesh. Pero hindi. Ano ang sinasabi ng word? Diba? Worship Him in spirit and in truth. If you utter the so-called the truth in your mouth and you have a grateful heart, you are worshiping God. Okay. Then, ito pa, we try to educate self. Tinetrain natin ang ating sarili, no? To train and discipline, no? We pass law to compel it to behave. Kaya may mga batas para mag-behave itong si flesh na ito. Okay. But Paul said the flesh has a mind of its own. Ang tawag doon is the natural mind is not subject to the law of God. Just for the sake of discussions, again, ang PMA ay isa sa tinatawag na isang school, sabihin natin strict discipline. Strict discipline talaga sila doon. So they are teaching the flesh na ito yung gagawin mo, ito yung mga bagay na yun. But the very question is, bakit marami ang tinatawag na graduate in that very disciplined school na sila ang problema ng gobyerno ngayon? Because of the flesh. Di ba? Dapat sila yung tagapagtanggol. Sila dapat yung tinatawag na nag-o-obey sa constitutions. Pero, bakit? Kasi si flesh. Yun ang pinaunawa natin. We are not criticizing them. We are pointing out what is the work of the flesh. Even in a disciplined, kahit pa sabihin natin yung nasa seminaryo, 10 taon na naroroon. See? Nakita naman natin ang nagiging problem. Sexual abuse, because of the flesh. Yun ang dahilan. Bakit ang pamilya ay tinatawag na hindi magkaintindihan? Because of the flesh. So wherever the problem is, the flesh is active. Because si Pablo mismo nagsabi dito, ano yun, in flesh dwells no good things. Kahit pa sabihin pinakain ko kayo doon sa bibimbap. Kahit pa tayo nag-fellowship doon sa Tagaytay. Huwag naman dumating doon sa punto na ay kung di naman dahil sa akin yan, di din makakapunta yung mga yun doon sa Tagaytay eh. Yung mga ganun, may ganun. Diba? So, minsan yung flesh, actually flesh talaga. So, be sensitive to the move of the flesh so that maka-counteract natin siya. Okay, ang pwede natin magawa is to counteract by the new nature that we have. Okay. The moment we realize this and yield the dictates of the Holy Spirit in our lives, greater victory, greater spiritual maturity, greater love, joy, peace, and other fruit will manifest themselves. So, yun ang isang bagay. Kaya wag natin tinatawag na i-underestimate ang tinatawag na flesh natin. Alam niyo kung sino kakampi ni Satanas sa buhay natin? Si flesh. At alam niyo, tao rin ang nagbigay ng ministry kay Satanas. Bakit? Kung hindi nagkasala ang tao, walang ministry si Satan. Pero dahil nagkasala, binigyan natin ng ministry. And he is always moves in the context of the flesh.
So, sino ang dapat sisihin? Si Satanas? Hindi, tao. Ikaw ang nagbigay ng ministry sa kanya eh. Ang lago-lago nga ng ministry niya. Di ba? Kahit walang SEC, nag-i-exist yung ministry niya. Ano yung SEC? Security and Exchange Commission. Kasi bawat church po kasi naka-register yan doon. Pag hindi ka naka-register, bogus yun. Ano mo, hindi ka pwede magkasal. Mag-a-apply ka pa ng tinatawag na ano yun. Kinakailangan ng SEC, tapos mag-a-apply ka ngayon ng tinatawag na license. Para mabigyan ka ng lisensyang magkasal. Kaya wag mo na kayo magpapakasal ha, kasi mag-a-apply pa kami. Okay, so dito natin may kita. Yan. Ito yung pakinggan nyo ito. Ang sabi dito, recently, a friend of ours was converted to Christ. Testimony ito ng isang tao. He had previously led a wild life. So, maloko. Itong tao ito. One of his old friends said to him, I feel sorry for you. So, siguro ganun siya katindi, Ganun ang tinatawag na katalamak ang buhay niya. You now go to church, pray, and read the Bible all the time. Ang sabi dito. You no longer go to the nightclubs, get drunks, and enjoy beautiful women. Our friends gave a strange reply. So, sinabi naman ng taong sinasabihan niya ay ganito. He said, I do get drunk every time I want. I want to. No? Sabi niya dito, pwede naman akong malasing kung gugustuhin ko. Okay? At sabi niya dito, I go to nightclubs every time I want to. Kung gugustuhin ko. Pwede ako pumunta dyan. Again. At sabi dito, okay, I do good with girls when I want to. Pwede rin ito sa tinatawag na kung may biases ka, you can go to your biases if you want to. Pwede. Kaya. Then his worldly friends look puzzled to sagot. Taka yung kanyang kaibigan. Our friends laughed and said, Jim, you see, the Lord took the want out when I was converted and He made me a new person in Christ. So, anong pinakikita dito? Yung kanyang pagiging Kristiyano, yung kanyang bagong nature, ang nagsasabing, hindi mo kailangan yan. Sinasabi ba, wag yan. Wag yan. Magkakalang cancer ka dyan. Wag dyan. Di ba? Hindi. Punta ka kung gusto mo. Pero ang itinuturo ng Panginoon at ang Espiritu Santo, hindi mo kailangan yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kailangan yan. See? Yun ang ginagawa sa atin. Pinapaunawa sa atin. No? Gusto mong magbisyo? Go ahead. Pero tinuturo ng Espiritu Santo, hindi mo kailangan yon. Kasi kailangan, alam ng Espiritu Santo na makakasama sa iyo yan. Naalala ko tuloy yung isa namin pastor friends. Kasi nagtuturo siya. Kahit yung nagba-Bible study siya, kahit yung kaharap niya naninigarilyo, it's fine. Kasi medyo liberal siya eh. It's fine. Okay lang sa kanya, diretso lang turo niya. Until such time, yung Holy Spirit mismo ang nag-convict sa kanya na hindi mo kailangan yan. It's bad for you. Then suddenly, siya mismo ang nag-alis. Tandaan nyo ha, hindi kami tinatawag na searchlight. Alam mo yung searchlight? Yung sa kulungan? Pag may aakyat ang pader, huli ka! Di ba? Umiikot na ganun. Sino kaya dito ang amoy sigarilyo? Sino kaya dito ang amoy alak? Walang ganun. Your spirit knows the deep things of man. See? Pero, pag hindi naman para sa iyo talaga at makasasama sa iyo, ask the Holy Spirit to help you na alisin yung mga bagay na yun. Yes, pero tayong tinatawag na aid na pwedeng tumulong sa mga bagay na yun. But it is your determination and it is the yielding of yourselves to the Holy Spirit. Kahit wala yung tinatawag na physical health na yan,
mawawala yan because ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng kakayanan na hindi mo kailangan yan. Sa tahanan din ganun, di ba? Pag di mo na kailangan, mo na sa loob ng tahanan mo. Sino sa inyo dito nagtatago ng basura sa loob ng bahay? May tinext doon kukuha po tayo ng basura Monday kasi dito Thursday and Monday, Thursday. Tapos sasabihin mo, hindi ayaw ko kasi gusto ko ito. May ganon? Dadalhin natin sa physical life natin. Alam mo ito yung makakasama sa iyo. Alam mo ito yung makakaano sa iyo. Are you going to keep that like a garbage? Hindi Yung garbage, hanggang pwede nga kahit araw-araw na lang kunin. Mas maganda, di ba? Pero thank God, at least 2 beses na kinukuha ang garbage. Hindi talaga dumarating doon sa tinatawag na hindi kagaya noon kasi once a week. No? Salamat na lamang sa pagtataas ng ating tinatawag na environmental fee. 1.5 yun. Ngayon, darating na naman ng doon nga para sa may mga bahay dito sa i-target niyo October kasi mas malaki ang discount, 20%. Kasi pag ganun yun, October 20%, November 10, December 5. Then, January yata 2% na lang. So, yung self, wardyahan natin yan. Wardyahan natin. Kung yun nga isang tinatawag na sa prison, bakit doon sa prison hindi pare-pareho ang kulungan? Iba-iba. Dito yung nakakulungan mo sa building A yung life offenses. Tapos dito yung Pero yung tinatawag natin maximum. Sino mga naroroon? Aba, yung mga talamak. Yung mga halang ng bitukat, wala ng puso. Doon sila. Hindi sila magkakasama. Single-single yun. Bakit? Kasi panalanta sila. Now, this is the question. Ang sabi ng Biblia, that the heart is the most deceitful things above all things. Deceitful daw ito. So, plus the flesh is right in there. Kung yan ay deceitful, kung yan ay destructive, dapat gwardiyahan mo ng husto yan. Yan ang gwagwardyahan natin ng ating new nature. Kaya, pag nagbabasketball, gwardiyahan nyo si Janjan. Ay, galing di ba? Pag hindi mo gwagwardyahan yung magaling sa basketball, ano mangyayari sa inyo? Ay, magiging tambak ang score. Pagpababayaan mo, di ba? Pero ito lang suggestion ko. Para hindi na sila mag-away-away, bigyan na natin tigi-tigi isang bola. Di ba? O friends tayo, friends. Ay, ko naman, ko. Di ba? Bakit ba nag-aagawan sa isang bola? Ang bihira yan. Okay. Ang sabi ni St. Augustine, ganito sinabi niya, love God and live as you please. Yan. Love God and live as you please. If we truly love God, we will want to do what pleases Him. Hindi pwede yun. You love God at mamumuhay ka ng kung anong gusto mong uri ng pamumuhay. Hindi pwede. Because nung ikaw ay pumasok sa relationship that He is the Lord and Savior, there is a tinatawag na panuntunang inilalagay. Kahit saan ka pumunta. Pag ikaw nga pumasok sa school Sa school, halimbawa, ano ang wash day? Wednesday. Pero Monday down, Tuesday, then Thursday and Friday, dapat? So, sumusunod ka ba doon? Yes, kasi panuntunan yun. Pag hindi ka sumusunod, ang mangyayari sa iyo? No entry. Kasi hindi ka naka-uniform. Or, kung wala man, may mga eskwelahan kasi na hindi nagre-require na ganun, ID. Ipakikita mo ang ID mo. Ngayon, kung wala naman may eskwela na walang ID, hindi ko alam kung eskwelahan yon. Labas-masok ka. Walang nakikialam. Alam niyo, maraming taong ganun. Ayaw nila ng pakikialaman ng buhay nila. Ayaw nila ng ganung panuntunan. The reason why, sa mga kabataan, yan yung nagiging stage nila
meron na kasi kayong stage na kung saan china-challenge nyo ang panuntunan sa loob ng tahanan. Na kinalekayhan nyo naman. But si Papa, si Mama, di ako inaano kasi lalo pag nakita mo yung kaeskwela mo, malaya, no? Naalala niyo yung kwento nung kalabaw? Yung tsaka nung tiger? Thank you. So, si kalabaw, nakatali siya. Hindi naman siya nakagala kasi siya ipinapastol, sasamahan siya nung kanyang caretaker, nung amo. Kung sige, kahit tas babalik ulit sila. Tuwing umaga, pinupunta siya ni Tiger. Sabi ni Tiger, tanong mo, ikaw, wala ka, hindi ka. Slave ka, hindi ka malaya. Tanong mo, nakatali ka dyan. Samantalang ako, wherever I go, ganyan. Oh. See? Tuwing umaga yun, binuburaot ni Tiger si Kalabaw. Binaburaot, inaasar. Actually, nung bagong sampa ko sa Cavite, parang sa mayatag pakinggan nun eh. No? Pero pala inaasar. Tuwing umaga. Isang araw, umaga, may narinig si Kalabaw na putok ng baril. Pang! Ganyan. At nung araw niya yun, inaantay niya siyempre yung buraot niyang kaibigan. Wala, lumipas ang araw, walang dumarating na kaibigan. So, anong nangyari pala? Di ba sa ibang bansa may mga hunting season? Hinanting mo, pinatay ngayon si Tiger kasi gagawin siyang taxidermy. Alam yung taxidermy, tinuto yung ganun. Kasi yun ay pride ng yun eh, ng mga hunter yung mga ganoon. So, anong ibig sabihin? Dahil pinagmamalaki niya na walang tinatawag na pumipigil sa kanya, wala kumbaga mamumuhay siya kung anong gusto niya, ikipinahamak niya. Unlike si Kalabaw, nakatali siya doon, pwede bang barilin ng hunter yon? Alam niya na merong may-ari nung Kalabaw. Hindi niya pwedeng patayin yon. Sometimes ganun ang isip ng mga tao, especially ng mga kabataan. Sometimes iniisip nyo na kayo ay pinagdadamutan at pinaghihigpitan ng inyong mga magulang. Pero hindi. Para sa inyo yun. Para sa inyo yun. Nakita nyo yung mga nangyayari ngayon sa mga eskwelahan? May mga nananaksak whatsoever. Di ba? Kaya sila nagre-require anak pagkatapos ng school mo, uwi na sa bahay. Because may purpose, may layunin. Ang buhay na walang governing, sabihin natin panuntunan or laws sa loob ng tahanan, you will be a miserable person. Yung mamumuhay ka ng kung anong gusto mo, papahamak mo yun. Ikapapahamak mo yun. Kaya maraming kabataang napapahamak ngayon because akala nila sila ay pinaghihigpitan, sila pinagdadamutan, hindi sila mahal or whatsoever. Kaya napapariwara. You should appreciate kung ano ang ginagawa sa inyo ng magulang ninyo. Bakit? Kasi hindi habang panahon nandiyan yung mga yan. Minsan magbuburaka yan, pupunta yan doon sa Taiwan o kaya sa Hong Kong, mag-happy-happy. Kayo naman ang isip nyo kaagad, sumakabilang buhay eh. Pumunta lang naman doon sa Palawan, di ba? Okay. At pag kayo'y dumating din sa punto na kayo'y magiging magulang na rin, doon nyo maalala, doon nyo magiging well-appreciated ang parents ninyo. Kaya ngayon pa lang, i-appreciate nyo na yung inyong mga magulang. Yung mga anak na narito at yung katabi lang, sabihin mo, I appreciated you. Sige, pakisabi lang. Pipikit ako. Sige. Kaya naman magulang, wag naman siya, ganun ang sagot eh, no? Wag naman ganun. Okay. Okay, so, sabi dito sa Psalms 37, ito ang tandaan niya sa Psalms 37, verse 4. Ang sabi dito, delight yourself in the Lord and, and He will give you the desire of your hearts. Ayan. Ganun kabuti si Lord eh. Di ba?
Desire, ibig sabihin, matuturuan mo yung puso mo. No? Sino sa inyo dito yung dati? Ako na-experience ko yun eh. Yung talaga yung sashimi. Alam mo yung tuna sashimi. Trabaho ko sa hotel eh. Sarap na kain yung mga kasamahan ko. Sabi sa akin, ew. Kasi in my mind, hilaw kasi. Kakain ka ng hilaw na ganoon. So, dahil sa constant na nakikita ko sa kanila, sarap na lang kumain doon eh, no? Kasi humingi sila doon sa kaibigan na chef, doon sa Japanese. So, out of curiosity, so, tumikim ako. Siyempre, may mind kang parang medyo hindi mo pa-appreciated. Pero pagdating ng pangalawa, pangatlo, na-addict ka na sa sashimi. Yung kaibigan kong chef doon sa Japanese, so, dala mo naman ako ng konting sashimi dito. Diba? So, anong ibig sabihin? Because you did not try yet. Kaya, masasabi mo, ayaw ko yan. Now, this is the catch. Try the Lord in your life. And your heart, no, matututunan ng puso mo ang mga bagay na naisin ng Panginoon and it becomes a delightment sa buhay mo. At kung ano ang naisin mo, because you know how to handle things, you are now responsible sa mga bagay ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya lang naman si Lord hindi nagkakaloob ng mga bagay-bagay because alam niya na you are not yet responsible sa mga bagay-bagay. Kaya sabi dito, delight yourself. So it is a decisive act. Hindi pwedeng mapifeel mo muna, ay gusto ko. Hindi, no. Delight yourself. It is a command. Ano yun? A decisive decision. Susundin ko ang Panginoon. Alam niyo, pag nagbasa kayo ng Biblia at ang Holy Spirit ay naririyan, mai-inlove kayo kay Lord. I guarantee you. Mamahalin mo si Jesus. Pag nakita mo kung anong ginawa niya sa buhay mo, plus the illumination of the Holy Spirit, I tell you, you will cry because of His love and compassions sa buhay mo. Now, sumunod, the battle with the flesh. The old self, nakita natin dyan, the conclusion is that, ang sabi ni Pablo, in the flesh dwells no good things. Kaya wag tayo parating, wag tayo masyadong maemosyon. Sabihin mo sa katabi mo, wag ka masyadong maemosyon. Kasi commonly emotions lives in the flesh. Kaya nga pag mainit ang ulo nyo, wag mo na kayo mag-usap. Wag ka magde-decide muna. Pag mainit, cool down. Cool down. Because kapag ikaw ay galit, 100% ang decision mo ay hindi tama. At pag nahimasmasan ka, the damage has been done. Nasaktan na ang puso ng iyong kasama, etc., etc. Okay. If we as a Christian try to make ourselves better or good, or even acceptable to God by some human effort, okay, we will fail. We will fail. Kahit sa ministry. If you are in the ministry and you are tinatawag na moving according to the flesh, hindi ka tatagal, mga kapatid. Hindi ka tatagal. Yes, sometimes you are idealistic. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganun, dapat ganito. Because of the flesh. Kasi, which is, okay naman, may order. Pero if it is in the flesh, darating ang panahon mapapagod ka, you will give up. Burn out ka. Maraming pastor, mga kapatid, na nag-quit na rin sa ministry. Maraming mga churches na nagsasarado na rin because of the so-called hardship na meron. Pero praise God, no, by His grace, no, by His grace, the ROG still exists. Because you pray for us, and we pray for you, di ba? Because we walk in the precepts of the Lord. Kasi sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pasaway. Papahirap ka eh. Okay. Parang ganito yan. Halimbawa, nakabangka tayo. Dahil sagwan natin papaganyan. Eh, ikaw ay nakaganon, ang sagwan mo na papagan na rin. Sa paano tayo makakausad? Di ba? It should be one. Di ba?
Sinisigaw nga nila doon sa kalsada, we are one! We are one! Matagal na natin sinisigaw yun. We are one in the band of love. Diba? Because ang pagiging isa, there is power. United, ika nga. Hindi yung alone na, united. Okay. Sabi doon, everything we have and are do comes through the Holy Spirit. The Holy Spirit has come to dwell in us, and God does His work in us by the Holy Spirit. Ayan. Kaya ang isang bagay dito, sabihin mo sa tabi mo, mag-involve ka na kasi. Sige, sabihin mo, mag-involve ka na sa ministry. Sa gawain ng Panginoon. Sige, sabihin nyo. Ba't parang mga tahimik kayo? No? Tahimik. You are in the flesh. Alam niyo mga kapatid, it is just ay tinatawag na encouragement to you. There is nothing more. Sabihin natin na bagay na magagawa natin sa mundong ito kundi to work in the vineyard of the Lord. Yes. Ulad ang buhay mo, siyempre, ano yan principles yan pag masipag ka, di ka magugutom. Lalo na kung may wisdom ka sa mga bagay-bagay, then you will prosper, you will gain the so-called wealth of this world. But the Bible ay nagsasabi din, what is a man if he gain the whole world? Ano ang ikakapakinabangan ng tao na kahit ikaw ng pinakamayaman dito, whatsoever, alis balik ka doon sa Mars? What is the so-called kapakinabangan nito if you lose your own soul? Alam nyo lahat ng kakayanan meron tayo. But this is the truth. Ano man ang kakayanan natin without the aid of the Holy Spirit, the value of we are doing, dito lang yan sa lupa. Because only God can give an eternal value sa paglilingkod mo. Kasi ibinigay mo sa Lord. Kasi ipinagamit mo para kay Lord. Ano sabi ni Pablo? Lahat ng inyong pagpapagal ay bayad sa harapan ng Panginoon. Kahit pa ikaw pinakamayaman na tao dito, you are poor in the other side of the world. Nalala niyo si Lazarus and the rich man? Di ba? Nung yung rich man, talagang namumuhay siya ng marangya. No? Si Lazarus, binigay kasi yun para makita natin, hindi sinasabi ng Biblia, be poor so that you will be acceptable before God. No, hindi ganun ang turo doon. Ang pinakita doon, yung isang tao na nabubuhay ng karangyaan, he has no regard with sa kanyang kapwa-tao, at ito ay si Lazarus. No? Then, dumating yung kamatayan sa isa't isa, yung isa walang nabitbit kahit ano, at nakita niya yung kanyang sarili doon sa tinatawag na place of torment, while the other one ay nasa kalinga ni Abraham. Anong ibig kong sabihin? Pinakita doon na wala kang dadalhin sa mundong ito. Pero ang pwede mong madala ay yung ipinagdingkod mo sa Lord na ibinigay mo, pinagamit mo, anumang mga bagay na meron ka dito sa mundo, pinagamit mo sa Panginoon, then and the Lord will, compensate. Si Lord ay hindi maramot. Kahit nga tayo, parati ko nga sinasabi, whether in a best performance tayo or bad performances tayo, God is still good. Kasi yung kanyang blessings hindi nakabatay sa compass natin o mode natin because He is good. Okay? Sikuhin mo nga, involved na tayo. Sige. Sige, sabihin mo, involved na tayo. Ayan, okay, very good. Alam ni Lord yun. Okay, the Holy Spirit has come to dwell in us and God does His work in us by the Holy Spirit. What we have to do, ito daw po ang dapat lang natin gawin. What we have to do is yield. Ano ba ibig sabihin ng yield? Ibigay natin, ilapit natin. No? Yield. Okay. Ourselves to the Spirit of God so that He may empower us to put off the old and put the new. Ano daw yun? I-yield natin yung ating sarili sa Holy Spirit
And by doing so, dun lamang natin nawawalang pahalaga at importansya ang flesh sa buhay natin. Ito yung parati nating example sa taong merong unforgiveness. No? Hindi natin alam ang degree kung paano dumain. For example, hindi natin alam. Pero, ang isang katunayan, it is not good for you to harbor unforgiveness sa buhay. O panatiliin mo yan sa puso mo kasi walang mabuting idudulot sa iyo yan. Pero if we yield ourselves to the Holy Spirit, no, tuturuan niya tayo how to eradicate, how to remove, and how to release, and how to forgive. Because that is good for you. Ngayon, bibigyan kanya ng kakayanan na sometimes na kahit anong sakit ang nagawa sa atin, but if we yield ourselves to the Holy Spirit of God at we are willing to obey, magagawa mong patawarin at kalimutan ang mga bagay-bagay. At ano yun? Napalaya mo ang iyong sarili sa ganong kalalagayan. In flesh dwells no good things. Ang flesh, ano yan? Yan tinatawag nating namimiktima yan. At pag ikaw ay biktima niyan, gusto niya i-hold ka na andun ka sa tinatawag na kulungang walang rehas. You cannot enjoy life. Okay. Ang sabi dito, Galatians 5:17, ay ganito sinasabi, for the flesh set its desire against the spirit. Tandaan na natin ano daw ang desire ng flesh? Against the spirit. Kumbaga this is the forever, o sabihin natin not forever kasi they will be removed. Ito yung habang tayo nabubuhay, the flesh will always be the villain of our spiritual walk to God. Parati siyang kontrabida. Alam nyo naman siguro kung ano nagagawa ng kontrabida sa buhay. Nakakasama ng araw. Di ba? Nakakasama ng mood. Pero alam nyo ba, what a kontrabida can bring in our life? What a villain? Kasi kung wala yun, hindi ito ipaganganak sa atin. Patience. Ano yun? Yung tinatawag na forgiveness and mercy. Kasi doon mo ina-apply yun. Kaya alam nyo minsan, hindi naalis talaga ni Lord ang mga villain sa buhay natin. Hindi. Because in villain, doon ka mag-grow. Doon mo mapapractice. Sa basketball practice, nag-enroll ka pa doon sa mga basketball na yun. Dahil hindi ka pala isasali sa liga. Kompleto ka sa jersey. Bago sapatos mo. Kinuha ang hulugan ng tatay mo. Tapos yung pala, naka-bench ka lang. See? So, ibig sabihin dito mga kapatid, ano yun? They are always in conflict. Tandaan na natin yan sa buhay natin. So that we can live with awareness sa atin pong Christian life. Ang sabi dito, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another. Ito minsan yung nagiging dilemma. Gumagawa tayo na mabuti because we know it's morally right. Dahil maganda yung mga bagay na yun. Pero let us be careful as the time passes. Minsan, kinukuha na natin yung mga bagay na dati binibigay natin sa Diyos kung hindi dahil sa akin. Patay na tayo doon. Instead na sabihin mo, to God be the glory. Ikaw na ngayon. Mga kapatid ko naman yan, kung hindi naman dahil sa akin, hindi naman aayos ang mga buhay ng mga yan. Diba? May mga ganun di ba? Ay naku, lalo na yan nung lumapit sa akin yan na ganun, etc. O tinulungan ko. Salamat, nakakatulong tayo. Pero,
ibigay natin sa Diyos ang karangalan, hindi sa atin. Diba? Minsan sa estudyante rin, kung hindi naman ako mag-aaral ng mabuti, hindi naman ako magiging cum laude o whatsoever, pasalamat ka sa Lord. Lord, thank you. Dahil binibigyan mo ko ng karunungan, ng patience para mag-aral. Pero huwag ka nang mag-aasa maging cum laude na hindi ka nag-aaral. Tapos sasabihin pag uwi mo sa bahay, Pa! Muntik na! Ako maging cum laude. Bakit? Kasi katabi ko tinawag eh. Ako na sana yung susunod. Ang bira yan. Oh. Okay. Hear these young people. Okay. Many of the young people, sabi niya dito, testimony, I met are living defeated, delusions, naguguluhan, and disappointed lives. Even after coming to Christ, they are walking after the flesh because they have not had proper teaching at this precise point. Kasi hindi tinuturo sa kanila kung ano ang nangyayari sa iyong pagkatao. And this is hindi lamang marahil sa kanila, sa bawat isa sa atin, dapat nalalaman natin what is going on in our Christian walk with God. Ito sabi niya dito. The old man, the old self, the old principle, the old force is not yet dead and wholly renewed, no? It is still there. Sabi niya dito, it fights every inch of the way against the new man, the new force that God made us when we receive Christ. Only as we yield and obey the new principle of Christ do we win victory. Magkakaroon lang tayo ng katagumpayan sa ating buhay na yan. Kahit sa inyo mga kabataan at sa bawat isa, if we yield ourselves to the Lord and willing to obey the precepts of the Lord, that's the time we gain victory sa Christian walk natin. See, kaya makikinig kayo, no? Makikinig kayo sa salita ng Panginoon, sa mga nagbabible sa inyo. Yun ang purpose kasi, ma-equip tayo na saan man kayo dumako, lalo na kayong mga estudyante, may mga field trip kayo, whatsoever, may mga kaibigan kayo, you know how to put yourselves in a proper area. Pag alam mo na hindi tama, ops ka na doon. See? Kaya marami napapahamak na mga kabataan. Sabihin nga natin peer pressures. Pero pag meron kang tinatawag na ganito, you know how to yield yourself to the Holy Spirit of God, then naprepreserve mo ang buhay mo. Okay? Kaya sabi sa Romans 12:1 ay ganito. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive decision of your bodies. A decisive decision of your body. Okay. Presenting all your members and faculties. Ano ba ito? Buong pagkatao ay ibinibigay mo sa Diyos. Okay. Presenting all the members and the faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, sanctified, and will pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. So, mga kapatid, sa other translation, ito yung translation ng King James, I beseech you therefore, brethren, through the mercies of God, that you may present your body a holy living sacrifice to God, no? At ang sabi dito, which is your reasonable service. No? Be transformed. Be not conformed, rather, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to know the will of God and the perfect will of God. So therefore, ibig sabihin, don't be ignorant about the Word of God, because your understanding about the Word of God, the precepts of the Lord, plus the so-called yielding ourselves to the Holy Spirit, plus our obedience, then it equal victory sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit pa naririyan si old self, naririyan si flesh, pwede tayong mamuhay victoriously till Jesus comes. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, for your loving kindness. Totoo nga po, Panginoon, yes, we acknowledge, O Lord, the existence of this flesh, Lord, or contrary to the will of the Spirit,
Kaya naman, Panginoon, our prayer, Lord, is help us to yield ourselves sa iyong Santong Espiritu and to walk in the precepts of you, O God, upang sa ganun, O Lord, in every battle, ay kami ang nagtatagumpay. Kami ang panalo, Panginoon, dahil kasama ka namin at ganoon din po, Panginoon, you inspired and empowers us, Panginoon, sa amin pong pagsunod sa iyong mga salita na pinanggagalingan ng katagumpayan ng aming pong buhay. At sinabi mo naman, Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiya ang aming pong lalakaran. Ang obedience, O Lord, ay nire-require mo sa bawat sa amin upang sa ganun may sagawa mo ang naisin mo, no, ang will mo sa bawat sa amin. And help us, O Lord, to give ourselves also in the service of you, Panginoon, dahil doon lamang merong eternal value ang lahat ng gagawin namin dito sa mundong ito, ang aming pong paglilingkod sa iyong harapan. Kaya naman, O Lord, ang aking pagdalangin, pagpalain mo ang lahat ng narito, especially din, Panginoon, gabayan mo ang aming pong mga kabataan, ang kanilang pag-aaral, ay patuloy mo silang ingatan at sa mga magulang at sa mga mag-asawa, ang iyong pag-ibig at bumalot sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ikabut at kagandahang loob sa pangalan ni Jesus.